back. Di ba napansin, kada balik natin, humahaba yung buko ko. No? So ito, tanong ng nagre-raise ng Catholic kid. Dalawang klaseng tanong. Yung una, hindi na nagsisimbi anak niya, ano pwede niyang gawin? Nanay ito, nanay. Yung pangalawa, Yung pangalawa, connected ba sila? Hindi. natitempt siya, hinihila siya ng Christian Protestant sect. Wonderful. Magkakonect yan kasi yung Christian sect hindi nagsisimba yon. Diba? Wala silang samba with the Eucharist. With the youth. Ang tanong na magulang, yung kanyang anak, hindi na. Hindi muna nagsisimba, yun yung una niyang tinanong. Hindi na niya mapasimba. Hindi na niya mapasimba. Pero nagdadasal daw. Pero ilang taon na yung bata? Teenager. Maganda yan po. Kasi, talagang malaking question to ng mga maraming magulang. Saan ako nagkamali? Bakit kaya ayaw nilang sumimba na kasama namin? Di ba nun tayo ay nagpe-prepare para sa 2021, 500 years? The Jubilee. Di ba ang tanong natin sa DDBI, ibalik ba sila ang youth sa simbahan o ibalik sila sa Diyos? Balik sa Diyos. Muna. Siguro, at this stage po, habang nagbibinata, nagdadalaga ang inyong mga anak, naghanap siya ng kanyang sarili eh. At ang Diyos ay hindi simbahan, gusali, ritual, misa, and all of that. Ang Diyos ay relasyon. So, siguro ang una kong maipapayo sa akin tingin, lumayo ba ang relasyon niya sa mga magulang? Kasi kung ang magulang po ay authority at nagiging authoritative, ika nga ang magulang, baka symptomatic yon ng bakit din siya lumalayo sa simbahan kasi ang simbahan ma-preachy eh. That's true. Ma-sermon eh. Parang sermon ng nanay Parang mo. gusto niya dapat mong ganito. gawin, dapat ganito ka. At that stage po of self-identity, actually they're looking for self-autonomy. A sense of personal independence. Personal choice. Oo. Kasi nga, that's what makes a person somehow a mature person. Pero siguro magandang tanungin doon, simulan po natin sa bahay. Kung isang taon to, may autonomy, no? Gusto niya maging independent, ayaw niya ng authority ng parents niya. Ang tanong ko po dyan lalo na sa Philippine standards, kaya ba niyang umalis ng bahay? Kaya na niya ba bumukod? Yes. Siyempre, hindi pa. Bakit siya pupunta sa bahay, hindi naman kanya? Bahay na magulang niya, di ba? So may authority doon, may rules. Of course. May batas. So, siguro ang una ko, tingnan natin muna mga magulang, kami mga pare, may relasyon po ba kami sa kabataan? Sa kanilang age group? Well, I should, modesty aside po, nagmimisa ako dyan sa Greenbelt. Alam nyo, magkaibigan kami ng mga kabataan. Ganda. Kasi I started to know them by name. I started to call them in their name. And I have friendly moments of rapport with them. And, in fact, ang tanong ko sa kanila hindi ko sila nag-aaral, tapos na ba sila ng homework. Yun naman po ang relasyon ng mga magulang sa ating mga high school students, senior high Ang tanong dapat anak, kamusta ka na? Ano yung nakita mong maganda today? Ano ba kinahiligan mo na sa buhay mo, di ba? Then you understand, yun, ganon. Ngayon, God is an authority figure in many ways than not, from the church and from the parents and maybe from the school catechism. Pero sabi mo, madasali naman siya Madasal. Nagdadasal naman daw. Anong dasal? Kung ang dasal niya repetitious na Hail Mary, Our Father, Glory be, at ganyan-ganyan, nobena, hindi pa rin personal ang rapport. So if a person is trying to have a self-identity, grow to make the person
recognize the value of relationship from his or her standpoint. Sa mundo niya at estado niya. Yes, kasi kinikilala siyang totoo sa kanyang sarili. Hindi siya homework maker. Hindi lang siya basta't estudyante. And most probably, dahil kasi may mga kaibigan siya, kung saan siya bilong at nakikinig. At naghihinga. Oo. Eh baka doon ang kanyang authority sa barkada niya. So maganda po malaman ang relationships po ng inyong mga anak para ma-introduce sila sa relationship ninyo. Kasi sabi ni St. John Bosco, ito po love what the young love, they will love what you love. Ganda. Second po, Ganda. meron bang nakikita ang inyong anak through the years? May pagbabagong pagsisimba mo? Pareho ka pa rin bang tao? Sumimba ka o hindi? Ganyan din ang ugali mo. Baka doon. Minsan sa mga kabataang to, they're starting to be output driven, ika nga. Kasi gusto nila high grades, gusto nila ganyan. Pero siguro the process of learning, the process that happens to me when I go to Mass. By being not just a churchgoer, but by being a Christian, a Catholic who has these values. Baka doon ang aking tingin. So now, yung pangalawa na Yung may naghihikayat. may naghihikayat, Pinapirate, bali. ang ganda ng ating isang salita ng Diyos in this Easter season, ika nga, be converted to Jesus because you must be ready to give an explanation of your faith. Wow. Bakit may nanghihikayat sa Christian groups na yan? Kasi nobody explained their faith to them eh. Marahil sa eskwela, but it's just another subject matter. True. Marahil ang pare, pero walang relasyon sa kanila. Hanggang sermon na lang. Oo eh. So maybe, when you say explanation, normally po, yung maghihikayat, they will explain yung problematic, yung gulo, yung confusion ng taon to. At mabibigyan ng explanation. Alam nyo, surprise Bible. Word of God an Nandun ang explanation. sagot. Oo, di ba? Eh bakit di natin magawa yon? Oo. Maybe we do not know the Bible. Pwede. Maybe we cannot give an explanation of our faith. Pwede. So it cuts twice na. While siguro you have this, let's call it, parang transition children in that life of, sabihin natin, entering into self-autonomy, self-independence. Number one, challenge them. Are they really willing to have a relationship with you? But challenge yourself. And then bring that relationship, that kind of authority figure that they need to follow home rules, di ba? I think if God becomes for them a father figure, then maybe they should be said that, there's a father who loves you, that wants your good. What if na-attract siya because parang feel niya. But doon sa church, yung personal experience kay Jesus. Precisely. Kami mga pari ba, wala kaming personal relationship, di ba? Sa dami eh. Hindi, I mean, Sa mga- pag umattend ka ng community, parang damang-dama mo si Lord. Kaya nga kasi, it's a very contained group. Smaller siya eh. Kaya nga, when you have a smaller group, so Oo, tama. yun ang challenge sa simbahan. Oo. Di ba? We must have groups where young people can come together and discover their faith. Not just Roblox ba yan? O Mobile Legend. Di ba? I mean, why is the church there? That to create that atmosphere, that environment na they would find young people searching like them without dictating kaagad. Oo, na mali yan. ganyan. Oo, yun. Yun ang mahalaga. You have to smell like the sheep. Well, it's very good as long as the sheep will listen to your voice. Oo nga eh. Is it also a matter of listening to these teenagers?
I know my sheep. Oo. Kasi you know baka them? kulang ng true listening. Yun na nga eh. I know my sheep I is mean, a from the very, parent side, very deep meaning ang knowledge of the sheep eh. oo. Kilala ko ba talaga ang aking anak? Correct, correct. Hindi kasi nahugasan ko yan, Oo. na, you know, Niluwal ko. oo, niluwal. Pero itong kanyang pinagdadaanan ngayon, saan kaya ang pinanggagalingan hindi ko alam. Oo nga. Oo. And the smartphone is a very good source of Of answers. answers. So yun po, I think, thank you for the question kasi it gives me a question to my attitude to young people. Or, yeah, that's true. And it gives our parents a question. More than, paano ba ang gagawin ko? Ang tanong, paano ka naman? Or, it gives a question to your community. Nagkukulang na ba kami ng empathy? We're all, this is the word, this is the... I think, Is your church a safe place? ayun, maganda yun, no? You Diba? feel safe and you can express. Hindi kasi may nangyari po sa akin dito. Eh. Oh, Sabi niya, Father, hindi safe sa akin ang simbahan. Eh. Bakit? bakit? Kasi meron akong kamag-anak, tinanong sa akin kung nagsimba ako. Nung sabi ko hindi, dahil linggo, binaksak po yung telepono at di na ako kinausap for 2 weeks. Dahil hindi siya nagsimba. So, naging takot siya ngayon sa simbahan. Ko, Compliance, takot. So, could you just imagine, sabihin sa akin isang kabataan, oo nga. and this person is 25, 24. Working adult. Oh. And yet, she doesn't find the church a safe place to Wow. be. Yun po, magandang mga tanong yan. Oo nga. And, kung hindi mo mapilit, di ba there's also a way that she will discover himself? Hopefully, That path? kaya maybe you're not the only adult that Oo, could oo, listen and oo. empathize. She could be, hopefully she Ay, finds, ma-discover niya yung sarili niya and then lalo niyang kakailangan mapapalapit kay Lord. and hopefully makakonect siya. Kasi Oo. sa moments yan, crisis will be the soup where it will, Where it will thrive. you'll make it a broth. That soup has to go into a hot situation. Exactly. And then you realize na meron kang kailangan tulong. Yes. Ang ganda nun. Ang poetic mo ngayon. Anong kinain mo? Wala pa. So that was a very interesting kasi nangyayari sa mga pamilya. Yeah. So keep on asking Theo, like and subscribe and keep the faith.